Maraming dolyar sa Saudi Inay ni Corazon Evangelista. Alas 11 na. Kalahating oras na lamang at matatapos na ang kanilang paghihintay. Sang-ayon sa opisina ng paliparang iyon, alas 11:30 ng umaga ang dating ng dambuhalang sasakyang kinalulunlan ng mga bangkay ng mga Pilipinong sakay ng bumagsak na jet pauwi sa Pilipinas. Kasama ron ang kanyang anak, si Lisa. Dama ni Aling Rosa ang reaksyon sa paligid. Nakita niya, karamihang nangaroon ay nakaluksa. Tulad niya. Naniningit sa kanyang pandinig ang impit na panangisan ng mga kamag-anak ng nangasawing pasahero ng jet na yaong bumagsak sa disyertong lupain sa Saudi Arabia. 4 na araw na ang nakalipas. Kailangan din ba niyang umiyak? Sa mga taong nangaroon sa airport, alam niya, bukod tanging siya ang tila payapa ang loob. Tapos na ang kanyang pagluha. Noon pa, buhat nang tanggapin niya ang huling sulat ni Liza. Matamlay niyang iginala ang kanyang paningin sa paligid at nagtapos iyon sa babaeng kanyang katabi, kay Remy, ang kaibigang matalik ng kanyang si Lisa. Nais niyang hangaan ng babaeng ito. Hanggang sa huling sandali, ito'y naging isang tapat sa kaibigan ng kanyang yumaong anak, si Lisa. Ang tangi niyang anak na si Lisa ang katuparan ng kanyang mga pangarap bilang isang ina. Ngunit ang kanyang pangarap ay hindi naghahangad ng mga bagay na hindi sakop ng kanyang kakayahan bilang isang tao. Ang kamatayan, alam niya, ay bahagi ng kalikasan ng buhay ng tao. Kahit maagang kinuha ng may kapal ang kanyang tanging anak, hindi siya nakadama ng sama ng loob, ni panghihinayang. Kahit papano, alam niya na ipadama niya sa anak ang pagmamahal, inang pangarap makamtam ng bawat anak sa kanyang magulang. At hindi siya nagkulang doon. Alam niya, kahit pa maaga silang naulila ng kanyang kabiyak, maluwag sa loob niyang natanggap ang pagpanaw ng kanyang anak. Isang bagay lamang ang tanging nagpapahirap sa kanyang kalooban. Nalaman niyang bigo si Lisa. Bakit nagsinungaling sa kanya ang kanyang anak? Inay, narinig niyang tawag ni Remy. Bumaling lamang siya ng tingin dito. Nakita niya, ang namumugtong mga mata ni Remy ay sakbibi ng matinding kalungkutan. Baka ho nagugutom na kayo. Tayo na muna roon sa kantina. Narinig niya. Napabuntong hininga si Remy. Hindi yaon kumilos. At naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang kaliwang balikat. Natatandaan niya, halos malundag sa tuwa si Lisa nang matiyak na makaalis ito patungong Saudi Arabia upang magtrabaho raw roon sa isang ospital. Noon, ang akala niya iyon ang katuparan ng mga pangarap ni Lisa. Maliit pang bata ito'y nangarap ng makapag-abroad, kumita ng dolyar. At alam niya ang dahilan. Tutol ito sa kanyang pamamasukan bilang isang tagapangalaga ng bata. Para sa kanyang anak, isang pang-aalipin iyon. At hindi niya masisisi si Lisa. Saksi ang kanyang anak sa mga naranasan niyang pang-aapi ng mayayaman niyang napaglingkuran, sapagkat nag-iisang anak. Laging kasama niya si Lisa sa kanyang paninirahan sa bahay ng kanyang mga tinitirhan. At nang ito'y nag-aral na, nabaon siya ng utang sa kanyang pinaglilingkuran. Noon niya naranasan ang magtiis na sigaw-sigawan ng kanyang amo, at ang lahat ng iyon ay nasaksihan ni Lisa. Pag nakatapos na ako, Nay, hindi ka na mamamasukang yaya. Minsan ay sabi ni Lisa nang ito ay nasa kolehiyo na at kumukuha ng nursing. Hindi ka na magpapaalipin sa masungit na mayamang yan. Dama niya noon ang paghihimagsik sa tinig ng kanyang anak.
Kay ligaya ng magtapos na sa kolehiyo ang kanyang si Lisa. Malaking malaki ang pakiramdam niya nang iabot ng kanyang anak sa kanya ang diploma nito. Inakala niya noon na iyon na ang simula ng kaligayahan nilang mag-ina. Ang akala niya, nakalimutan ni Lisa ang pangarap niyang makapag-abroad. Ngunit nagkamali siya. Matapos makapasa niyon sa board exam, nag-apply na itong makapagtrabaho sa Saudi Arabia. At naging ugat iyon ng malimit nilang pagtatalong mag-ina. Maraming dolyar sa Saudi Arabia, giit ni Lisa sa kanya nang ipahiwatig niya ang pagtutol sa pag-alis ng anak. Bakit? Dito ba hindi ka kikita? Paano niya maipapaliwanag sa kanyang anak na hindi mahalaga sa kanya ang malaking kikitain nito sa labas ng bansa? Paano niya masasabing sapat nang sila ay magkasama kahit na naghihirap? Sa isang ina, wala nang pinakamaligayang sandali kundi ang makita ang tanging anak na ligtas sa mga panganib. Ang makapailing ito sa bawat sandali. Ayoko nang maranasan ng kahirapan, Nay. Hindi ako papayag na muli ko kayong makitang alipin. Dito, maliit lang ang aking kikitain. Baka nga hindi pa magkasya sa atin. Paano natin mababayaran ang malaking pagkakautang natin sa inyong amo? Kakailanganin niyo pa rin mamasukan sa kanila. At iyon ang ayokong mangyari. May magagawa ba siya? Iyon ang gusto ng kanyang anak. Masakit man sa loob niya, pumayag na rin siya. At natupad ang pangako ni Lisa na pagpapadala sa kanya ng dolyar. Sa bawat sulat nito sa kanya ay naroon ang pagmamalaki, pagpapataas sa sarili sapagkat kumikita ng dolyar. Sinabihan siyang umalis na sa pinapasukan. Kung tutuusin, sapat na ang salaping na ipadala ni Lisa sa kanya. Baka sobra pa para makabayad sila ng pagkakautang sa kanyang amo. Ngunit hindi niya iyon ginawa. Dama niya, naroon, nakaukit sa kanyang dibdib ang hinanakit sa anak. Maraming gabi ang kanyang ginugol sa pagluha. Labis siyang nangungulila sa kaisa-isang anak. Wala siyang naging taga-aliw noon kundi si Remy. At ang salaping pinadadala ni Lisa ay tinipon niya. Nanatili siya sa pamamasukan. Kailangan niyang gawing iyon para makabayad ng utang na siya niyang ipinagpaaral sa kanyang anak. Hindi niya ginalaw ang salaping ipinadadala ni Lisa. Gusto niyang matupad ang pangarap ng anak na mamuhay ng maginhawa pagkagaling sa Saudi Arabia. At anong laking tuwa niya nang tanggapin ang sinundang sulat ng kanyang anak. Sinabing uuwi na raw ito ng Pilipinas upang doon gugulin ng isang buwang bakasyong ibinigay ng pinaglilingkuran sa Saudi Arabia matapos ang santaong paglilingkod. Ngunit bago sumapit ang araw ng sinabing pagdating nito, natanggap niya ang sulat na iyon. At noon pa, lumuha siya. Bahagya siyang napakislot sa kinauupuan nang maramdaman ng tila isang taong pagkilos ng mga tao sa paligid. Naramdaman niya. Hinawakan siya ni Remy sa bisig. Dumarating na yata ang eroplanong hinihintay natin, inay. Hindi siya sumagot. Saglit siyang nakiramdam at narinig niya may papalapit ngang ugong ng eroplano buhat sa malayo. Bigla, tila siya nabingi sa sabay-sabay na panangisan ng mga kamag-anak na idarating ng mga bangkay. May iluluha pa ba siya? Kinapa niya sa bulsa ang kanyang suot na paldang itim ang sulat na natanggap niya. Bago napabalita ang lumagpak ang sinasakyang eroplano ng kanyang anak. Hindi siya makakilos. Na makitang nagtungo ang mga naghihintay sa tabi ng bakod na rehas na bakal malapit sa gate na labasan ng mga pasaherong bumababa sa paliparan. Nakita niya. Tumindig si Remy at patiyad itong sumilip sa dakong tinatanaw ng mga tao.
At pagkarinig niya sa malakas na ugong ng bumababang eroplano, pakiramdam niya, tulig siya. Namanhid ang kanyang buong katawan. Sa wakas, masisilayan na niya ang kanyang anak. Ang kanyang anak na ayaw masabing sila ay alipin. Ang anak na ayaw nang makaranas ng kinalakhang paghihirap. Muli, kinapa niya ang sulat sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na kinuha iyon. Luminga siya. Natatakot ba siyang may ibang makabasa ng sulat na iyon? Dama niya. Gusto niyang muling basahin ang sulat na iyon ni Lisa. Nagiinit ang mga matang hinugot niya ang nakatiklop na papel sa loob ng sobreng kinatititikan ng kanyang pangalan. Tulad ng unang basahin niya yon, naramdaman niyang nagsisikip ang kanyang dibdib at muli. Pinaraan niya ang kanyang mga mata sa bahaging iyon ng liham na labis niyang iniyakan. Anang bahaging iyon?